step down mo here. Tuturo ka sa Ateneo. Hindi ko naman alam kung kukunin nila ako. Sigurado na yun. Marami akong plano sa buhay. Hindi lang naman Ayan lang. na rin yung pagtuturo. Pero siyempre marami din akong gusto. Hindi man sa gano'n. Step away muna from the service. Politics lang naman yung hindi ako tatakbo, di ba? So, wala akong plano tumakbo or what, kahit ibang position, parang tingin ko, seasons naman ng buhay. So, marami akong gustong gawin din na hindi ko magawa. As mayor kasi, ang batas kasi, sabi sa batas, pag mayor ka, yan lang ang pwede mong occupation. Bawal ka magkaroon ng kahit anong ibang trabaho pag mayor ka. Ibang positions pwede. Pag konsehal, pwede may ibang trabaho. Ano yung top 3 Congressman pwede. Pero pag hindi ka na mayor, ano yung top 3 gusto mong gawin? gusto ko pa rin sanang pwede yung pagtuturo, gusto ko talaga gawin. But may mga iba pa. Like, may mga gusto akong pag-aralan din. Again, limited yung oras ko ngayon. Advocacy work din. Without going into details muna, hindi ma-preempt. Minsan pag masyadong hindi natutuloy, di ba? Pero parang more on public service pa rin ang gusto mo talaga. Oo. Okay. Whether I'm in government or outside government, talagang pa rin naman. Hindi ako lalayo ng field. Lighter note lang yun. Alam ko, saan ka mas nag-pressure? Yung ang daming clamor sa'yo to run for a higher post or ang daming naghihintay pagdating sa personal na lakas ni Mayor. Hayaan mo na yun. Basta ako, hindi kasi ako madaling ma-pressure eh. Sa kahit ano. So I think, given my position now na mayor ako ganyan, for the most part, it works to my advantage. Kasi hindi ako nadadala ng, di ba, may pressure na ganyan, o kailangan may ganito, kailangan ito yung gawin. Basta linya lang tayo, diretso lang. Hindi ako. Basta ano lang tingin ko tama, anong gusto ko. Hindi ako masyadong nape-pressure sa ganyan. Minsan natatawa, minsan naiinis. Pero hindi ako masyadong May bago ka ng cellphone, Mayor. wala. Hindi ka na mayor, may Ayos time naman na po. for that. Hindi ka na mayor. Pero hindi mo binanggit kung sa gusto mong gawin. Ayoko na muna kasi detalye kasi baka hindi matuloy pagka. Pero, Mayor, when are you transferring sa bagong building? 2027. Okay, let's give them a showbiz headline. Sa Metro Manila Film Fest kasi offered you to be the host of this year's Metro Manila Film Fest. Masabi mo daw, okay ka daw pero sabi mo sana bagong City Hall na. Hindi naman, kasi, okay lang naman sa amin kasi Pero okay na. rotate naman yan sa 17, sa lahat ng LGUs. Okay na sa pag Metro bago na yung Manila. City Hall. But Better. it's a little difficult for us right now with all of the movement. That's true. Yun naman talaga yung dahilan ko. Nakiusap ako sa MMDA, baka pwedeng 2027. i-defer muna na kahit isang taon. Correct. Para kasi dami na, naglilipat kami, di ba? Nagko-construction kami. Correct. Nandito kami sa temporary office. Correct. Maayos naman yung temporary office, but still, it's a temporary. Parang hindi temporary, Mayor. Lease lang to, lease lang. Pero yun nga, ang daming movement, ang daming nangyayari. Wala rin kaming magagandang venues. Kasi halimbawa, yung tanghalang Pasigenyo, hindi ko pa siya maparenovate kasi yung harap nung ginagamit na temporary office dahil nga ginagawa yung new City Hall. So, hindi siya masyadong conducive ngayon for having events. Kung kailangan ng theater or kung ano mang event venue ang kailangan, wala talaga kaming space din, wala kaming venue. So, pumayag naman si chairman, wag muna. Tapos next year, baka Good yan. mas maganda na yung venue namin. So, It will be the best city of Ogao in the Philippines. Ayoko naman magsabi na gano'n. But it will be good, definitely. Saka ano yan, ang target kasi namin,
it's a city hall that will last for 100 years. It sounds unbelievable, but we'll make it happen. So medyo green din siya, sustainable. Yes, yes. Pati yung mga bintana, lahat pinag-aralan kung paano yung flow ng hangin, yung wind flow, Yung sa fault line. disaster resilience. Yung fault line. It has to be earthquake proof. Actually, yung mahal din sa kanya, yung pagiging earthquake resilient niya. Kasi ang old City Hall area, yung population Nasa ano ba siya? area, Oo, ano sa fault line. liquefiable, hindi naman siya sa fault line mismo, but malambot yung lupa. In fact, nung nag-soil investigation kami, nung nag-soil test na, edi, syempre bababa ka, hanapin mo yung matigas na lupa, di ba yung bedrock? Baba, 20 meters, 30 meters, 40 meters, nasa 60 meters na sila, malambot pa rin. So nagbago ng design. So may mga state-of-the-art base isolators kami nagamit. Then maganda yung engineering design. So actually, ang concept niya, yung base isolator ganyan, di ba parang nakapatong ka. So pag may earthquake, gagalaw yung ilalim, pero yung building, halos hindi mo makikita na gumagalaw. In fact, pag nasa loob ka, Parang gorge. di ba usually pag nasa building ka, 6, 7 floor, may konting di ba nararamdaman mo na. Ito, mas mararamdaman mo pa yung earthquake pag nasa labas ka. At least yun yung explanation ng mga engineers ha. Malalaman natin. Mga Filipino naman engineers na magagaling din. Consortium na nanalo dun sa project. And then of course, we have our in-house also to do. And then I always ask friends, yun, libre na lang na consultation kung tama ba yung ina-advise sa akin. Siyempre kailangan na rin na sigurado. At least may showbiz headline ka na. So, Last question. Hindi ko naman alam yung interview. Ay, sorry. Ano tuloy ako. Lahat na lang I know, Sis, Mayor. makakita sa video. Edit mo lang. Yan. Sorry. Alisa lang. Mayor, I know na last two na lang. I know na i-vote parent mo, of course, kita ko ni Erna voting, very supportive sa'yo. Yung nalaman nila yung decision na not to run muna. Ano yung naging wala. ano nila? Actually, Mas masaya ba sila na ayaw na running dahil maalam nilang mas mabibigyan mo ng attention ngayon sa Oo. mo? Alam mo, hindi ko alam. Wala naman silang sinabi sa akin. Pag nagkita kayo, tanungin niyo po sila. Hindi ko, magandang tanong yan. Hindi ko, never namin napag-usapan actually. Sabi niya, bagay ka naman ni Presidente sa mga susunod na taon. Siyempre, ang ama, believe sana. Ganun ba yun? Magaling ka na talaga eh. Ikaw naman talaga ang inuhope namin. Oo. Salamat, pero Ilang beses mo sinabi sa'yo yung Mayor, sure, di ba naman na ikaw talaga ang aming pag-asa. ang pag-asa ay lahat tayo kumilos ng maayos. Hindi pwedeng nasa isang tao ang pag-asa. Sa atin lahat. Pero iba kasi pag talaga, pinapressure mo ka na kayo. Mag-old taking na kaya tayo.